Ang pagbubuntis ay isang kakaibang karanasan para sa kahit sinong magulang. Kahit pa ang pinakamasustansya at pinakamalusog na pagbubuntis ay talagang hindi rin madali. May mga morning sickness, pamamaga ng mga paa, pagbabago ng hormones, at syempre, ang walang tulugang gabi pag dumating na ang iyak ng sanggol. Subalit para sa ilang pambihirang pagkakataon, may mga nangyaring kakaiba at halos hindi ka panipaniwalang pagbubuntis. Mula sa mga babaeng nabuntis habang buntis pa, hanggang sa mga kambal ay pinanganak sa magkaibang dekada, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakakakaiba at record-breaking na pagbubuntis na kasaysayan na siguradong mapapaisip ka kung paano nga ba ito naging posible. Subalit bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. Octomom. Noong 2009, gumawa ng kasaysayan ng isang single mom na si Nadia Suliman. Matapos siyang manganak ng 8 sanggol sa isang panganganak. Sa panahong yon, ito ang kauna-unahang kaso sa lahat ng octuplets na nakaligtas sa kanilang unang linggo. Kaya naman itinuturing itong isang medical miracle. Nabuntis si Nadia sa pamamagitan ng IVF o in vitro fertilization, isang proseso na kung saan kinukuha mula sa babae ang itlog at pinagsama ito sa similya ng lalaki sa loob ng laboratorio. Kapag matagumpay ng nabuo ang embryo, ito ay inilalagay sa loob ng matris upang doon lumaki at maging fetus. Karaniwan, isang itlog lang ang inilalabas ng ovaryo kada pagkakataon. Pero sa IVF, binibigyan ng gamot ang babae upang makapaglabas ng mas maraming itlog. Mula rito, mas maraming embryo ang nabubuo at ilan dito ang sabay-sabay na inilalagay sa sinapupunan upang mas tumaas ang tsansang magtagumpay ang proseso. Dahil dito, mas madalas na nagreresulta ang IVF sa pagkakaroon ng kambal o triplets. Simula pa noong 1997, sumailalim na si Nadia sa IVF at nagkaroon ng 6 na anak sa ganitong paraan. Iwa-iwalay na ipinanganak maliban sa isang pares ng kambal. Pagsapit naman ng 2009, may natitira pa siyang ilang viable embryos, kaya naman nag-decide siyang ipasok ang 6 ng sabay-sabay dahil malapit na itong mawalan ng bisa. Inakala nila ng kanyang doktor na hindi lahat ay tutubo, lalo na at medyo may edad na siya. Subalit hindi alam ni Nadia na 12 embryos pala ang ipinasok ng kanyang doktor at hindi 6. Napakapangarib nito para sa kanya at para sa kanyang magiging sanggol. Subalit sa kabutihang palad, 8 sa mga yun ang nabuo at naging malulusog na fetus. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, agad itong pinag-usapan sa buong mundo at talagang masasabi mong isa ito sa mga pinakamalaking baby bumps na nakita ng tao. Ang matres ng babae ay talagang napaka-elastic na kayang magdala ng sanggol ng may habang 20 pulgada at bigat na halos 7.8 pounds sa loob ng 37 weeks. Pero syempre may mga peking larawan sa internet na nagpapakita ng parang nanganak daw ng 17 sanggol ang isang babae. Sa kaso ni Nadia, totoo ang lahat. Pagsapit ng 31 weeks, halos hindi na siya makagalaw sa laki ng kanyang tiyan. Kailangang isagawa ang emergency C-section para mailabas ang 8 niyang anak. Ang bawat isa ay mayroong bigat na mula 1 pounds 8 ounces hanggang 4 pounds lamang, kalahati ng normal na bigat ng bagong silang na sanggol. Subalit laban sa lahat ng possibility, lahat sila ay nakaligtas. Mahigit 10 taon na ang lumipas at ang pamilya ni Nadia ay masaya at buo. Isang malaki, masayang pamilya na tunay na nagpapatunay kung gaano kahanga-hanga ang kakayahan ng isang ina. Number 9. The Pregnant Man. Sa panahon ngayon, mas edukado na ang lipunan pagdating sa mga isyong may kinalaman sa transgender community. Pero noong 2008, ang ideya na maaaring mabuntis ang isang lalaki ay hindi lang katawa-tawa. Imposible ito para sa karamihan hanggang sa dumating si Thomas Beatty, ang kauna-unahang lalaking nabuntis sa buong mundo. Ang kwento ni Thomas ay talagang tunay na revelation. Dahil noon, ang panganganak ay tanging ang mga babaeng ipinapanganak bilang babae lamang ang nangyayari. Pero si Thomas, na ipinanganak na babae, ay sumailalim sa reassignment surgery. Kabilang na dito ang pagtatanggal ng kanyang dibdib at pag-inom ng testosterone upang magkaroon ng physical na anyo ng panlalaki. Dahil hindi kayang magdalang tao ng kanyang asawa noon, siya mismo ang nagpasya na buuin ang kanilang anak sa kanyang sinapupunan. At dahil hindi tinanggal ni Thomas ang kanyang matris o uterus, posible pa rin siyang magdalang tao gamit ang donor at IVF. Subalit para magawa niya ito, kinailangan niyang ihinto ang pag-inom ng testosterone sa buong panahon ng proseso, mula sa pagkuha ng itlog hanggang sa mismo pagbubuntis. Dahil dito muling tumaas ang natural na antas ng estrogen at progesterone sa kanyang katawan, mga hormone na mahalaga sa pagbuo at paglaki ng sanggol. Ang mataas sa testosterone habang buntis ay maaaring makasira sa pagbuo ng fetus, kaya naman ito ay napakahalaga. Noong 2008, para sa maraming tao, ito ang pinakakakaibang kwento ng pagbubuntis na narinig nila. Subalit matapang na ibinahagi ni Thomas ang kanyang karanasan upang mapalawak ang pag-unawa ng mundo sa mga transgender na maaaring magdalang tao. At napatunayan niya na posibleng maging buntis ang ama. At marami ang humanga sa kanya nang makita ang kanyang mga litrato habang buntis. 3 anak ang kanyang ipinanganak sa kabuuan at dahil sa kanyang katapangan, maraming iba pang trans sa tao.
Tulad ni Danny Wakefield ang nagbahagi rin ng kanilang sariling kwento ng pagbubuntis matapos tumigil sa testosterone. Dahil kay Thomas na unang pregnant man na kinilala ng government ng US, nabuksan ang pintuan para sa iba noon na akala nila ay imposible na magkaroon ng anak. At siguro naman magkakasundo tayong lahat na hindi kailangang maging sobra ang bilang ng mga mapagmahal na magulang sa mundo. Number 8. Two heads are better than one. Lahat ng bata sa ating mundo ay talagang natatangi sa sarili nilang paraan, pero ang kambal na ito ay talagang literal, nakahulugan ng salitang unique. Noong 2022, ipinanganak ang kakaibang pares ng conjoined twins na may 2 puso, 3 braso, at 2 ulo, subalit iisang dibdib, balakang at katawan. Maaring mukhang karaniwan ito para sa mga conjoined twins, pero para sa mga eksperto, mahirap tukuyin kung dapat bang ituring na isang bata o 2 bata ang ganitong uri ng kambal. Ang kanilang nanay na si Shaheen Khan ay inaasahang magkakaroon ng 2 ganap na hiwalay na sanggol. Subalit sa halip ay nanganak siya ng dicephalic Parapagos twins, isang napakabihirang uri ng kambal na hindi ganap na naghiwalay ang embryo habang nabubuo. Karaniwang nangyayari ang conjoined twins sa isa kada 50,000 hanggang 100,000 na pagbubuntis, at kahit maaaring paghiwalayin ng operasyon, ilang % lamang na pwedeng mag-survive. Subalit para sa mga dicephalic Parapagos twins, mas bihira pa ito. 11% lamang ng lahat ng conjoined twin cases at napakababa na tsansang mabuhay dahil sobrang magkadikit ang kanilang mga katawan. Kadalasan, hindi na sila isinasa ilalim sa operation para paghiwalayin dahil mas mataas ang tsansang mabuhay kung mananatili silang magkasama, maliban na lang kung isa sa kanila ay may nasa critical condition. Sa kabutihang palad, parehong ligtas ang kambal na ito at pareho silang nakaligtas. Isang tunay na dobling biyaya para sa kanilang pamilya at syempre, saludo tayo sa kanilang ina. Dahil ang ganitong uri ng panganganak ay talagang tunay na napakahirap at talagang kakaiba. Number 7. She still got it. Ang isa sa mga pinakalaganap na maling paniniwala tungkol sa pagbubuntis ay hindi na raw pwedeng magbuntis kapag may edad na. Pero pinasinungalingan ito ni Eramati, ang pinakamatandang babae na nanganak sa edad na 73. Ang desisyon niyang magdalang tao sa edad na yon ay nagdulot ng matinding debate tungkol sa mga tinatawag na geriatric pregnancies, mga pagbubuntis ng kababaiang lampas sa 35 years old. Karaniwan mas mataas ang pangarib ng ganitong pagbubuntis, mababang timbang ng sanggol, possibility ng developmental issues, problema sa puso tulad ng stroke at complication sa panganganak. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, talagang hindi sumuko si Eramati. Sa loob ng 5 dekada, pinangarap nilang mag-asawa na magkaroon ng anak at sa wakas, sa tulong ng science at determination, ito ay natupad. Dahil dito, ginamit ni Eramati at ang kanyang asawa ang IVF o in vitro fertilization gamit ang donor eggs at similya ng kanyang asawa. At salamat na rin sa makabagong technology, talagang natupad ang kanilang pangarap. Si Eramati ay nanatili sa ospital ng halos 1 taon na kung saan 10 doktor ang sabay-sabay na nagbabantay sa kanyang kalagayan. Subalit lahat ng pagod at sacrifice ay sulit nang tuluyan na siyang manganak. At noong 2019 sa edad na 73 sa 2 malusog na kambal na babae. Ang kakaiba pa rito sa kabila ng kanyang edad, wala ni isang complication o malubang karamdaman ang nakita sa kanya ng mga doktor. Matagumpay na naipanganak ang kambal ng ligtas at normal, isang tunay na medical miracle. At kung tutusin, ang karamihan sa atin ay halos hindi na sigurado kung makakalakad pa ng maayos sa edad na 70, pero si Eramati nanganak pa, isang tunay na pambihirang babae. Number 6. A long time coming. Subukan mong buhatin ng isang pakwan habang namimili ng grocery, mabigat at nakakairita, di ba? Ngayon, isipin mong kailangan mong dalhin yan sa tiyan mo sa loob ng ilang buwan. Para sa karamihan ng mga ina, ang 9 na buwan na pagbubuntis ay higit pa sa sapat na pagsubok. Subalit paano kung tumagal ito ng 12 months? Noong 1945, isang babae na nagngangalang Bilua Hunter ang nanganak sa kanyang anak na si Penny matapos ang isang nakakabiglang 12 buwang pagbubuntis o 375 na araw lahat-lahat. At para ikumpara, ang normal na panahon ng pagbubuntis ng tao ay nasa 280 araw lamang. At ang ibig sabihin, halos 100 days na na-overdue si Bilua. Ayon mismo sa doktor, ang dahilan ay ang napakabagal na pagdevelop ng sanggol. Sa unang 3 buwan, normal ang lahat, pero pagsapit ng ika-6 na buwan, doon lamang nagsimulang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang bagay na karaniwang nararamdaman ng mga ina sa ika-4 na buwan pa lang. Ang ibig sabihin, delayed ang paggalaw ng fetus at ng suriin ng doktor, lumalabas na normal ang paglaki ng sinapupunan ng Bilua, pero mabagal ang aktwal na paglaki ng bata. Ang nakakagulat pa rito ay hindi narinig ang tibok ng puso ni Baby Penny hanggang sa ika-7 buwan. Karaniwan, naririnig na ito sa pagitan ng 5 hanggang 6 na linggo pa lang, at ang nakakatakot pa rito sa kabila ng lahat ng yun, patuloy na lumalaban si Bilua hanggang sa dumating ang araw ng kanyang panganganak. Pagkatapos ng halos 1 year na pagdadala, matagumpay niyang isinilang ang isang malusog na sanggol na babae, isang pambihirang kwento na hanggang ngayon ay tinuturing na isa sa mga pinakamatagal
na pagbubuntis sa kasaysayan ng tao. At ito ay isang patunay na minsan, kahit ang mismong katawan ng tao ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na lampas sa inaakala nating posible. Number 5. A Tale of Two Twins. Kadalasan, ang isang babae ay mayroong isang sinapupunan lamang, pero may mga pambihirang kaso na nagkakaroon ng dalawa. At ito ay bihira pero posible. At ang nakakagulat dahil maaari itong magdala ng dalawang sanggol sa magkabilang sinapupunan ng sabay. Ganito mismo ang nangyari kay Megan Phipps, isang babaeng ipinanganak na mayroong kondisyon na tinatawag na uterine diabetes. Ibig sabihin mayroong siyang dalawang uterus at dalawang cervix. Ayon sa mga pag-aaral, nangyayari ito sa tinatayang 0.3% lamang na mga kababaihan sa buong mundo. Ngayon, isipin mo na lamang kung dalawa sa bawat isa, talagang busy ang nanay. Sa simula, inakala ng mga doktor na hindi aktibo ang kalawang uterus ng Megan, pero nagulat silang lahat nang mabuntis siya sa magkabilang matris at ang ibig sabihin, isang sanggol sa kaliwa at isa naman sa kanan. Ito ay isa sa bawat 25,000 na kaso lamang ng uterine diabetes at ang possibility na mabuntis sa magkabilang sinapupunan ay nasa isa sa bawat 50 million na babae. Dahil dito talagang napakataas sa panganib ng kanyang pagbubuntis. Ipinanganak ang kanyang kambal na sina Riley at Reese sa edad na 22 weeks lamang. Sobrang premature at parehong tumitimbang na mas mababa sa 1 pounds. Ayon sa mga doktor, wala pa 1% na tsansa na mabubuhay ang dalawa. Sa kasamang palad, hindi nakaligtas si Riley, subalit sa lahat ng possibility, nakaligtas si Reese at nanatili sa ospital ng 144 days hanggang sa umabot siya sa 8 pounds. Ito ay isa lamang sa patunay na kahit sa gitna ng kakaibang kondisyon, kayang mangyari ang himala ng buhay. Number 4. 44 kids. Kung mahirap alagaan ng isang anak, paano pa kaya kung 4? Pero para kay Mariam Nabatasi mula sa Uganda, iyon ay parang simpleng bagay lamang dahil nanganak siya ng 44 times. Si Mariam ay mayroong genetic condition na tinatawag na hyperovulation na kung saan mas marami siyang itlog kaysa sa normal na babae. Dahil dito, sobrang taas ang kanyang fertility na kung saan tuwing mabubuntis siya, 2 o higit pang sanggol ang sabay na nabubuo. Sinubukan niyang gumamit ng birth control gaya ng IUD pero imbis na makatulong, nagdulot ito ng matinding complication at muntik niya pang ikapahamak. Ayon sa mga doktor, ang tanging paraan para mapahinga ang kanyang katawan ay magpatuloy sa panganganak. Sa loob ng 25 years, halos buong buhay niya ay ginugol niya sa pagbubuntis. Pagsapit ang edad na 40, siya ay may anak na 44, subalit dahil sa ilang complication at pagkalugi, 38 na anak ang naiwan sa kanya, 20 lalaki at 18 babae. Ang nakakagulat pa rito, siya ay single mother. 3 beses siyang nanganak ng quadruplets, 4 na beses sa triplets at 6 na beses ng twins. Imagine mo na lamang ang gastos, ang pagod at ang disiplina na kailangan para mapalaki silang lahat. Talagang tunay na reyna ng mga ina si Mariam. At kung may mga parangal para sa pinakamatatag na magulang, siya na siguro ang panalo. Number 3. Grandmother's Gift. Noong 2008, isang babae na nagngangalang Jacqueline Dallenberg ang nabuntis pero hindi para sa sarili niyang anak, kundi para sa kanyang sariling apo. At oo, tama ang narinig mo. Siya ang pinakamatandang babae na nanganak sa sarili niyang apo at pumasok pa nga sa Guinness World Records. Si Jacqueline ay nasa edad na 56 noong panahon yun. Ang kanyang anak na babae ay sumailalim sa hysterectomy kaya hindi ito pwedeng magdalang tao. Dahil dito, nag-volunteer mismo si Jacqueline na mag-surrogate. Siya mismo ang magdadala sa sinapupunan ng mga embryo ng kanyang anak at manugang sa tulong ng IVF. Dahil sa mataas sa pangarib ng pagbubuntis sa ganitong edad, sumailalim si Jacqueline sa hormone therapy upang palakasin ang kanyang matris. At buti na lang dahil sobrang successful ang proseso. Sa sobrang tagumpay nito, 3 sanggol ang nabuo. At bagaman premature silang ipinanganak at tumitimbang lamang na mas mababa sa 3 pounds bawat isa, ligtas silang nailuwal. Isang inang apo na nagbigay ng buhay sa susunod na generation ng sarili niyang pamilya. Number 2. An unlikely age gap. Karaniwan sa mga kambal, may isa talagang mahilig magyabang na siya raw ang unang ipinanganak kahit ilang minuto o oras lamang agwat. Pero sa kaso ng pamilyang Duchin, ibang klase talaga ang kanilang kwento. Dahil sa pagkakataong ito, tumagal ang 132 hours o halos 6 na araw bago maisilang ang pangalawang sanggol matapos ang una. Si Sia ang unang ipinanganak noong December 28, 2019 sa edad na 22 weeks pa lamang sa sinapupunan. At siya ay binigyan lamang ng 9% chance para mabuhay habang hinihintay ang kanyang mga kapatid. Pagkalipas ng 5 araw at 12 oras, isinilang naman si Rowan at Declan noong January 2, 2020. Ibig sabihin, bukod sa halos na 6 na araw ang pagitan ng kapanganakan nila, ipinanganak pa sila sa magkaibang dekada. Kung tutusin parang kakaibang pakinggan, parang isang sanggol ay galing pa sa 2010 at ang dalawa naman ay mga 2020s babies. Subalit talagang totoo, si Sian ay 2010 baby habang sina Rowan at Declan ay 2020 kids. At kahit ganoon pa man, lahat sila ay pinanganak ng kulang sa 2 pounds ang timbang.
Matapos ang ilang linggo sa neonatal intensive care unit, lahat ng tatlo ay matagumpay na nakaligtas at lumaking malulusog at masayahing bata. At dahil dito si Kylie, ang kanilang ina ay ginawa ng Guinness World Record para sa pinakamahabang pagitan ng panganganak ng mga triplets sa kasaysayan. Pagkatapos ng 132 hours ng labor na tumawid pa sa 2 dekada, masasabi natin karapat-dapat lang talaga siya sa parangal na yun. Number 1, minimum. Si Stacey Herald ay isang babaeng sumalungat sa lahat ng paliwanag ng medisina. 3 beses siyang nagbuntis at nanganak kahit na paulit-ulit siyang binabalaan ng mga doktor na maaaring siya ay makatil kung pipilitin niya ito. Ang dahilan, dahil si Stacey ay may tangkad lamang na 2 talampakan at 4 na pulgada. Ipinanganak siya na mayroong osteogenesis imperfecta, isang bihirang genetic disorder na umahadlang sa paglaki ng mga buto at nagdudulot ng mahinang pagdevelop ng mga laman loob. Dahil dito, napakaliit ng kanyang pelvis kumpara sa isang normal na babae. Ipinaliwanag ng mga doktor na habang lumalaki ang sanggol sa sinapupunan, maaaring maipit o madurog ang kanyang mga internal organs, kaya mariin siyang pinayuhang wag magbuntis. Pero hindi siya nagpatalo sa takot. Ipinaglaban ni Stacey ang karapatan niyang maging ina kahit padelikado ito sa kanyang buhay. At sa kabila ng lahat, nagawa niya ito hindi lang minsan, kundi 3 beses. Sa edad na 2 taon pa lang, ang isa sa kanyang mga anak ay mas matangkad na sa kanya. Para kay Stacey, ang kanyang buhay at buhay ng kanyang mga anak ay mga himala at totoo nga, ipinanganak niya ang 3 nang walang kahit isang nabaling buto. Kung tutusin, talagang napakadelikado ng ganitong situation. Dahil kapag ipinanganak ka na mayroong osteogenesis imperfecta, mataas ang panganib na madurog ang mga buto ng sanggol sa loob ng sinapupunan o habang ipinapanganak. 2 sa kanyang mga anak ay mayroong ding kaparehong kondisyon, kaya't mas lalo pa itong naging mahirap para sa kanya. Pero sa halip na sumuko, pinatunayan ni Stacey na posible pa ring magbuntis at manganak. At siya ay naging inspiration para sa napakaraming tao na may parehong karamdaman na nangangarap ding magbuo ng pamilya.